Ang tuwing sanggana sampagwita ay masakit na tumutusok sa makalumang balat, ngang hinlalaki ni Daniel ininggatan niya ito sa bulsa, ngang kanyang unipo meng damit milita sa loob ngang 2 taon ngang palilingkot na lalapa rin ng malinaw ang matamis mapait na amoy ngang nga nadurok na talulot at ang mahina ngunit tamtim na maga, pangako ngayon ang mapanganib na piraso ngang tuwing halaman ay tila isang masamang panukso ngang panahon isang mapait na palalana. Ang alaala ay madalas na mas matagal mabuhay kaysa sa katapatan ngang tao malakas na. Bumasak ang mabigat na pinto nga malikabok na diyep. Inayos ni Daniel Cruz ang tali ngang kanyang kupas na bakpak at huminga ng malalim ngang basa at malat na hangin ngang sosogon. Ang banayat na taklagas na ulan ay masakit na kumiskis sa kanyang mga pisngi. Sa hintuan malapit sa munisipyo ay nakakagulo ang mga tao ngunit ang mga pakusap ay bigla na lang tumahimik ng sandaling humakbang siya palabas. Ngang sasakyan Daniel anak, ang naputo na boses ngang kanyang ina, ay namula sa isang tabi. Nakatayo si Lola Maria Santos sa tabi ng lumang bakot na kawayan halos hindi mapanatili ang kanyang mga kamay sa pakibit-kibit habang hawak-hawak niya ang kanyang puting baro. Tila lalo siyang lumiliit kaysa sa naalala niya ang magabalikat ay kapangsing yumuko sa ilalim na. Bigat na mabuan ng pahintay sa dalawang malawak na hakbang nilayo ni Daniel ang distansa. Sa pagitan nila at maingat na niyakap ang payat na katawan ng kanyang ina. Mula sa ina ay umamoy nga usok nga lutuan at sabon ang amoy nga tahanan katiwasayan at kapayapan. Ina nandito na kabalik na itinago ni Lola Maria. Ang kanyang mukha sa makapan na tela nga damit nga kanyang anak nanginginik ng dahan-dahan ang magababay malapit sa munisipyo ay nagtinginan sa isa-isa ikinukubli ang kanilang matingin walang lumapit upang batin siya walang humampas sa kanyang balikat tulad na dati. Ang katahimikan ay nakabitin sa liwasan tulad nga mabigat na takip na abala lamang ngang huni ngang ngagulong ngang tricycle sa basang aspanto. Halina na anak halina na agak mabilis na hinila ngang ina ang kanyang manggas nakma madaling lumayo sa mga mausisa na mukha. Sa loob nga bahay ay malakas ang amoy nga mainit na nilaga at nga adobo na lutuin mula ng madaling araw. Ang init mula sa maninggas na pugon ay bumabalot na gaalis nga lamig mula sa mahabang biyahe. Nahulog ngang kanyang mabibigat na sapatos si Daniel at lumakat papasok sa sala. Ang magatapla nga sahig ay buong yumok sa ilalim ngang kanyang magahakbang. Sa mesa ay nasingaw na ang malalim na mangkok nga luyasa. Tabi nito ay nakatabi ang pantay na pinuto na tinapay. Si Lola Maria ay nakakahilap sa mesa inililipat ang mga kubyertos mula sa isang lugar patungo sa isa pang lugar nagpapaingay ngang mga kutsara. Ang kanyang makamay ay nagpapakita ngang matinding pag-alala sa kanilang panginginik. Kumain ka Daniel siguradong gutom ka na pagkatapos nga mahabang biyahe ang tinapay ay maganda ang lumabas ngayon masustansya sumubo si Daniel nga mainit na sabaw na susunog ang kanyang bibig. Ang lasa ng tahanan ay dapat nakdulot ng kagalakan ngunit ang pagkain ay ayaw bumaba sa kanyang lalamunan. Tumingin sa kanyang ina nakita ang kanyang pakiwas. Ina anong hindi mo masabi? Ibinaba niya ang kutsara ang kahoy na tangkay ay bumuksak ng walang buhay sa manteles ng mesa ang nayon ay parang nataman ng siglasang sikala. Ang hukpa nga isang tasa ay pumuto sa katahimikan. Si Lola Maria ay mabigat na umupo sa bangkito ibinaba ang kanyang ulo. Ang kanyang mga daliri ay kumapit sa gilid ngang kupas na tapis, hindi ka na niya hihintayin anak ang mga salita ay bumagsak ng mabigat tulad ng mga bato sa malalim na tubig. Naramdaman ni Daniel ang malinaw na lasang ugo sa kanyang bibig, at ang ugong sa kanyang mga tenga ay agad na binura ang tuktok nga orasan sa dingding umalis siya ang kanyang boses ay narinig na parang galing sa ibang tao nag-asawa siya 1 buwan na ang nakaraan nang ikasaw siya kay Miguel ang anak ni Alejandro Bautista. Ang hangin sa silid ay naging makapal hindi na angkop para sa pahinga si Miguel. Ang anak ng may-ari ng pinakamalaking sawmim sa lalawigan, ang taong hindi kailanman naluplop ang kanyang mga bago at mahana sapatos sa putik ng probinsya at ang mga kamay niya ay hindi kailanman nakaalam ng mas mabigat na trabaho. Kaysa sa hawak nga bilyak stick, dahan-dahang tumayo si Daniel mula sa mesa ang mga daliri ay automatikong nakahanap ng lang ng kanyang estilo ng damit kung sang nakalagak ang ting sanga ng sampagwita. Ang sanga ay bumaksak na kalat sa alikabok ganoon pala iyon. Lamang ang kandang sinabi nakatinggin sa madilim na bintana kung
San, ang mga patak na ulan ay gumagapang pababasa, mga liko-likong linya para sa pagkain at tinapay. Salamat, inalalabas muna ako sa bakuran. Matitibak ng kahoy gabi na taklagas ng 1996 ay malamig at mapanglaw. Kinabukasan ng umaga-maga pa lamang ay lumalakat na si Daniel sa sira-sirang danan patungo sa malaking bakan na pinto ng bodega ng Saumin ni Bautista. Ang hangin ay mapait sa amoy ng basa na kahoy at kinahampas na gasolina sa loob nga malaking konkretong gapon ay bumabaksak ang malakas na makahampas na matilyo sa metaw. Ang matandang mekaniko na si Tatay Gregorio na ang siko ay natakpan nga makapan na itim na grasa ay lumabas mula sa malalim na hukay nga inspeksyon. Ang kanyang basang damit ay kumikislap sa mahina nga liwanag nga nakabitin na mga lamparaha. Sino ba ang ito sa ating sakahan mayngat na pinunas ni Gregorio? Ang kanyang magakamay sa isang piraso nga basahan nakakisap sa ilalim nga kanyang mabuko na kilay natapos na nga paglilingkod nakbago na ang itsura. Lumaki nga kaunti ang magabalikat. Mabuti pa kayo Tatay Gregorio, tapos na ang serbisyo. Masigla na kinuha ni Daniel ang iniabot na matigas na palat. Ang kalyo nga matandang mekaniko ay kumiskis sa kanyang kamay. Pumunta po ako sa inyo, kailangan ko ngang trabaho. Tila sumimanggot si Gregorio. Inilihis ang kanyang tinggin sa hanay nga mabibigat. Natsak na nakatayo sa sulok palaging kailangan nga mga kamay. Ngunit nakbago na ang patakaran ni Bautista. Nantala ang sahot. Ang mga lalaki ay nagrereklamo ng tahimik. Ngunit kukunin kita, mahan ko pa ang iyong ama. Sang tsak ka maupo. Tingnan mo, may mga bagong panggatong na inhatid. Dahan-dahang sinulyapan ni Daniel ang malungkot na iluminadong garahe. Ang kanyang atensyon ay nahikayat nga isang lumang tsak na nakatayo sa pinakamalayo at mahalumikmik na sulok. Ang kabina ay nag-alupon, ang mga gulong ay ganap na bawdado, ang mga spring nga ay mabigat na sumibat, ang sasakyan ay nagbibigay na kahulugan, napakaliktan at mabigat at walang pasalamat na trabaho. Yun nga, maikli na tumango si Daniel sa lumang tsak. Yung nag-aagaw buhay sa tabi nga bakot. Nagulat na lumunggay ngay si Gregorio. Kumamot nga kanyang ulo sa maduming daliri. Mabuti pa ang ulo mo anak, basak na iyon. Kailangan mo pang mahiga sa ilalim nito kaysa hawakan ang manibela. Kailangang i-overhauling nga makina. Ang chassis ay gumuguho habang tumatakbo. Inihahanda ko na itong para i-scrap. Pepekto iyon, sagutin ni Daniel sa pangtay walang emosyong tono. Lumapit siya sa tsak, pinagapang ngang kanyang palat ang malamig at magaspang na pakpak na kinauot na ngang kalawang. Ang metan ay sumagot ngang mapuron na tunog. Ngayon ay kailangan ko ngang isang bagay upang mapalubok ang aking mga kamay sa gasa at wala nang oras na matira para sa maling mga pak-isip. I-set up mo na Tatay Gregorio, sa gabi ay itatanggaw ko na ang makina. Hinubat ni Daniel ang kanyang malinis na jacket. Nagbihis nga ibinigay naman sa nadamit panggawa. Ang makapan na tela ay tumatayo ng todo, nangangamoy nga amoy nga iba at lumang pawis at makina ngang langis. Ngunit ang matinding amoy na ito ay tila nakatutulong ngayon. Umakyat siya sa ilalim ngang mabigat na kabina. Ang konkretong sahig ay walang habak na humihila ngang lamig sa pamamagitan ngang manipis na punda. Ang mabibigat na pangunahing kis ay kumiskis, inaalis ang mga nakalok na fastening. Ang pisika na sakit sa kanyang mga kasuksugan ay pepektong nakalis. Ngang isip sa malumay na kumukupling kawalan sa ilalim ng kanyang tadyang. Ang tonilyo ay bigla na nakbitiw. Ang baka na susi ay masakit na tumama sa kanyang puso. Dahan-dahang huminga si Daniel sa pamamagitan ng mahigpit na nakakuyom na ngipin. Hoy estudyante. Ang pagawit mula sa itas ni hindi kilalang paus na boses. Dahan-dahang lumabas si Daniel mula sa ilalim ngang tsak. Nakakisap sa liwanag ngang ilaw. Sa harap niya ay nakatayo ang isang matibay na batang lalaki sa katat na jacket na walang malasakit na ibinaba sa kanyang mga balikat. Ang mukha ay makintap ng kasiguraduhan. Ang sigarilo ay naninigarilo sa kanyang mangipin. Ang matamis na amoy nga mahan na tabako ay tahasan na nakakabaliktaran sa nakakaakit na amoy nga garahe. Bago ka ba dito? Ang lalaki ay mapanghina na tinadiyak ang kanyang malinis na sapatos sa inalis na gulong. Kinalimutan na ni Gregorio ang ulo niya. Nagnanais na maging buhay muli ang kalawang na ito. Gusto mong ilipat ang 3 metro kubiko ngang piling tabla sa ibabang bodega bukas? Sino ka ba para magutos? Dahan-dahan na pinunas ni Daniel ang kanyang magakamay sa basahan at tumingin ng tuwid sa malabo at pilipit na mga mata ngang hindi kilalang tao. Nabulabok ang lalaki sa usok. Ang tamat na ngisi ay agad na nawala sa kanyang mukha.
Masyadong matapang para sa garahe na puno. Ngang grasa bumulong siya nilulura ang mga mumo ngang tabako sa abong konkreto. Ang makintap na katat ngang kanyang jacket ay nakbigay nga nakakatamat na tunok na maingay mula sa hindi kilalang lalaki ay mabigat na umamoy nga mabango at banyagang pabango na nanatili sa mga butas nga ilong pinatalo ang tapat na amoy nga makina at langis. Tinatanong ko kung kanino ka nangahas na maging bastos humakbang palapit ang hindi kilalang lalaki. Hindi umatras ni Daniel kahit 1 milimetro, tumingin siya ng tuwid sa malabo bahagyang nakabiling mga mata sa harap. Sa kanila ay gumagapang ang buso na tiwala nga isang mandaragit na hindi kailanman nakalam ngang tunay na gutom isa lang. Ang pinuno ko ang mekaniko na si Gregorio at kung hindi ka dito sa tamang lugar nandon ang pinto. Mahinahon na itinuro ni Daniel ang mabigat na susi sa direksyon nga labasan. Ang meta sa kanyang kamay ay naging naturaw na estensyon nga kanyang palat, isang mabigat at mapagkakatiwalang argumento. Nangisi ng paikot ang hindi kilalang lalaki, ang tingin niya ay lumipas sa kupas na uniforme ni Daniel. Sa maikling gupit na milita iyon pala si Daniel ito ang sundalo, pinalawak niya ang panggalan. Ako si Miguel Bautista, ang tagapagtala. Ang taga-supply at kasabay na legan na asawa, ngisang napakagwapo at nagsawa ng maghintay nga mga himala. Ang hangin sa garahe ay tila lumapot, naging hindi nakikitang pulot. Ang pahinga ay naging pisikan na mahirap na ramdaman ni Daniel kung paano nagtitiko ang mga kalamnan ng kanyang likod hanggang sa sukdulan handang makspringbak sa anumang sandali. Narito siya ang taong nanakaw ng kanyang lugar. Ang taong para sa kanya ay tinalikdan ang pangako. Nakatayo si Miguel nang walang galak, nagtataro siya nga susi nga kotse na lulugot sa sandali nga ganap na kapangyarihan. Kaya sundalo, patuloy si Miguel binabang ang boses sa matulis na bulong. Ang iyong tsak bukas ay lalakat kung saan ko sasabihin, kung hindi, magiging palabas ka sa garahe bago pa man maabot mo ang iyong sarili. Ang aking ama ang nakmamari dito at ako ang nakmamari dito. Ang sigarilyo ni Miguel ay hinagis ng tuwid sa panan ni Daniel. Ang naknining ember ay humuni sa kinahampas na antifreeze. Ang nakbalik si Bautista Jr. ng pabagan patungo sa labasan, iniiwan ang hindi nakikitang hagupit ngang matamis na pabango. Tahimik na tumingin si Daniel sa kanyang likod. Sa loob ay gumagalaw ang mabigat at madilim na bolang galit, ngunit ang isip ay nanatiling malamig. Ang pagsuntok ngayon ay nanganggahulugang aminin ang kanyang pagkatalo, magpakita nga kahinaan ibigay sa kanila ang tagumpay sa unang araw mismo. Kinurot niya ang kanyang mga pangganang napakalakas, kaya uminggit ang kanyang mga ngipin at tahimik na pinisa ang sigarilyo sa ilalim ng kanyang mabigat na sapatos na may baka na dulo. Dahan-dahan na lumabas mula sa hukay nga inspeksyon si Tatay Gregorio. Matagal na pinunas nga matandang lalaki ang kanyang makamay, umiwas na tumingin sa mukha ni Daniel. Masama kang makisali sa kanya, anak. Ay nako. Dumunggaw ang mekaniko, itinago ang basahan sa walang kabuuan na busa ang kanyang damit panglamig. Ang bunsong anak ni Alejandro Bautista ay ganap na nabubulok, mapahiganti sa lalong madaling panahon na hindi pumabo sa kanya agad na tumatakbo sa kanyang ama at pagkatapos ay sinasakan ngang ama ang buong nayon para hindi na makahinga ang sinuman. Binuhat ni Daniel ang kanyang susi, tinimbang ito sa kanyang palat. Ang malamig na metan ay mayos na nakpapalamig sa mainit na balat. Huwag mag-alala, Tatay Gregorio, kakayanin natin. Gagawin ko itong gumalaw ang tsak na ito ganoman kamahal ang halaga. Asa kanila ay hindi ako magsasebisi o hindi ko iuyu ko ang likod ko sa sinuman. Hindi zinawa iyon ng aking ama at hindi ko gagawin iyon. Sa pagbanggit nga namatay na ama, malalim na huminga si Lola Maria at malawak na krus sa nakaitim na anyo nga larawan ngang Santo Niño. Sa sulok ay Daniel, ang mga nagahanap nga katuwiran sa aming lugar ay mabilis na naiwan. Ingatan mo ang iyong sarili, wala nang ibang mabubuhay para sa akin kundi ikaw. Mabigat siyang tumayo, lumapit sa kanyang anak at mahina, halos hindi na naramdaman. Hinaplos niya ang kanyang ulo, ipinisara ni Daniel ang kanyang mga mata, sabik na sumisipsip nga simplang tapat na pagmamahangang tao. Bukas ay isang bagong araw, madumi na makina, malamig na konkretong sahig na garahe at magadayuhang malupit na patakaran na laro. Ngunit ngayon sa ay nasa bahay somewhere sa malayo sa linya nga itim at hindi maabot na kagubatan. Malungkot na humugong ang saradong busina nga isang tsak. Ang mababang vibrating na tunog na ito ay kumalat sa ibabaw nga sosogon, tulad nga isang banta nga paparating na mataga at malupit na takulan. Nagising si Daniel. Ang
Kawalan na nabosalop ay nasimulang mabilis na mapuno ang matibay tulad nga ginto determinasyon. Hindi siya lilisan, mananatili siya sa kanyang sariling lupain at matitis ang lahat nga handa para sa kanyang tadhana. 3 mahabang linggo ngang nakapagod na trabaho ang lumipas, ang lumang tiyak na tumanggap ngang pangalawang buhay lamang sa pamamagitan na matigas na katinuan ni Daniel ay mabigat na. Ngayong nagumagapang sadan ng kabundukan, ang makina ay malakas na humugong natutunaw ang makapa na putik, ng taklagas sa malalaking protectors. Ang kabina ay walang habak na niyayanik sa bawat nabasak na bahagi nga dan, ang amoy nga nasuno na. Makina ngang langgis ay kasamang hinaluan nga matinding. Nakakaasim na espiritu ang bagong pinuto na kahoy at nabulok na dahon. Ang hamok ay kumiskis sa mga pisngi sa pamamagitan nga manipis na puwang sasiw na mga pinto na kaupong simigew sa upuang ngang pasahero, mapanghina na tinutulak ang kanyang mga binti sa mahana sapatos upang hindi madumihin ang maliwanag na katat sa marumi na rubber mat. Paulit-ulit siyang nakpapaingay nga go na pampasindi, nakbibigay nga agos nakakainis na usok nga sigarilyo ng tuwid sa windshield. Mabagal ang takbo kutsero, tamat na umunat si Bautista Jr. Itinapon ang abo sa bahagyang bukas na bintana. Inayok mo ang lahat nga buto ko, sasabihin ko sa tatay ko na bawasan ang iyong bonus sa masamang pagmamaneho. Tahimik na ostensibong tumugon si Daniel, ang malawak na mga palat ay kumapit sa nakalupas na plastik na manibela. Ang vibrasyon na mabigat na gulong ng tiyak ay nakpadala ng pagyanik sa mga braso. Tumingin lamang siya nang tuwid sa harap sa makulay na zan, ngang zan palayo sa loob ng hindi mayos na malungkot na kagubatan. Ang pagtugon sa malilit na pag-amok nga tagapagtala ay naging mas mababa sa kanyang dignidad. Trabaho. Sinalubong sila nga luga nga pagtotoroso na may nakakatuliro na hiyaw nga maga chainsaw at mapuro na maga suntok nga palako. Ang maga manggagawa na kadamit sa walang hugit na magadamit na puno nga gasa ay madilim na tumingin sa dumating na mag-opisyan. Ang hangin doon ay tila makapasa alikabok nga kahoy at aso na exhaust na makinarya. Pinatay ni Daniel ang makina, tumalon sa lupa. Ang malamig na putik ay kumaway sa ilalim na kanyang mabigat na sapatos. Lumapit siya sa tambak na inihanda toras nagahanda na mabibigat na baka na cables para sa pagkakaga. Sa tabi ay nakatayo ang pepektong pantay na troso ang matandang kahoy. Ang balat sa kanila ay nakningning nga marangga na pula-pula. Ang magahiwa ay nakbibigay nga makapaw na transparent na dakta dumikit sa daliri. Piling kahoy totong pera nga probinsya. Dahan-dahang lumabas si Miguel sa kabina, nang nginginig sa makapaw na hangin. Kinuha niya mula sa loob nga kanyang sinusun ang makapa na notebook sa grasang balot at isang kemika na lapis. Kaya magalalaki ikaga natin ang kabang ito. Walang pagpapahalaga na tinadiak ni Miguel ang dulo ng kanyang sapatos sa direksyon ng magandang troso ng kahoy. At mas mabilis, mayroon akong magagawain sa distrito ngayong gabi. Ang matandang manggagawa pumupunas ng pawis sa kanyang basa na manggas. Bungkabik na nagtanong. Bautista, unang klase ito para sa export. 1 linggo kaming nakpuputo, iningatan ang bawat sangga. Nanggisinang pilikpik si Miguel, naktatanda sa dilaw na papel. Ang tunog nga lapis ay tila kakaibang malakas para kay Daniel. Sa iyo maso, anong pakialam mo? Ang iyong trabaho ay magpuputo. Isinusulat ko, rejects bulok na tiyong kahoy. 3 klase para sa panggatong ngang balo na intindihan. Ikagang halina. Si Daniel sa sandaling ito ay naktitigas na mabigat na lak na tumbok. Ang bakaw na kabo ay nakinit na magapalat sa pamamagitan na makapaw na tela na mittens. Dahan-dahan na ibinaling niya ang kanyang ulo. Rejects. Ang magahoy na ito para sa kungsan ay nakbibigay nga napakaraming pera sa pamilihan nga lalawigan ay mapapasok sa mga dokumento bilang bulok na panggatong. Ang tingit nga Daniel ay natakpan ang mabilis na pag-alis nga mga mata ni Miguel. Muli si Bautista Jr. sa isang sandali, ngunit agad na itinatas ang kanyang baba. Nagpapanggap nga ayos nga mapakmatas na may-ari. Ano ang tinitingnan mo, driver? Bumulong siya sa pagitan nga magangipin. Ang iyong kwota ay nangangahulugan. O gusto mo na gumawa akong ulak laban sa iyo para sa pag-aaksaya nga ari-aring? Sa tatay ko maikli ang usapan. Tahimik na tumalikos si Daniel. Inihagis ang loop na kabo sa napakaraming troso. Ang metan ay kumiskis bumaon sa malambot na kahoy. Sa loop niya ay dahan-dahan, ngunit tiyak kumukulo ang malamig na galit. Ngayon ang lahat ay nagsimula na. Ring magkaysa. Ang nayon ay nakatayo nang walang sweldo. Ang
Magataw ay nagsisikap mula sa kamote, hanggang sa asin nagtatago sa walang katapusang utang sa lokal na tindahan habang ang anak ng direkto ay matas na araw nagsusulit na milyon-milyon sa kanyang sariling bulsa at lahat ay tahimik. Lahat ay natatakot. Ang biyaheng pabalik ay lumipas sa makmakapa na katahimikan. Ang lumang tsak na sobra sa bigat ay nangangamoy ngunit matiyagang gumagapang pasulong pinamaneho ni Daniel ang tsak ng may katumpakan nararamdaman ang bawat ugat nga diyan, kinukurutan buong biyahe. Ni Miguel ang magadaliri sa balot na folder nga magapekeng dokumento na parang ang tumpok ngang papen ay nagsusunok sa kanyang mga tuhod. Nang gabing iyon ang sosogon ay nababalutang nga makapa na ulap na hamok ang hangin ay naging basa at mabigat. Ang mapuro na gintong mga ilaw na poste ay kumukuha lamang sa dilim nga ilang mga lumang bakot na nakabaluktot na klalakatsi. Daniel papunta sa tindahan ngayon para sa mga pagkain hindi pa. Bumabalik si Lola Maria mula sa kanyang pangalawang trabaho at ang bahay ay naubusan ngang harina at asukan sa ilalim ngang mga bota ay pantay na kumiskis ang napalo na graba. Sinalubong ngang tindahan ang kanyang mainit na amoy ngang sariwang tinapay hinaluan ngang aroma ngang sabon at murang tabako si Nanay. Zinang isang matandang babae sa asuna bata sa ibabaw ngang makapaw na baro ay malakas na nagtatala ngang mga numero. 500 piso aling Petra nagunguna siya nakatingin sa ibabaw na kanyang salamin sa isang umukong matandang babae at huwag ng manggutang pa mahigpit na ipinakbawaw ni Alejandro ang makbukas nga listahan na utang mahaw daw. Matagal at mapagbigay na inilipat na matandang babae ang magabarya sa kanyang nanginginik na magadaliri hinahanap ang magagusot na barya tahimik na lumapit si Daniel mula sa likod na lagay. Dalawang mabili ete sa counter kasama na ate Zinang, isa pang tinapay 1 kilo nga asukaw at isang pakete nga tsa itinaas ni Aling Petra ang kanyang mga luha na mga mata tumango at nakmamadaling nakpasalamat mapangimaksik na nakpuwit. Si Nanay Zinang ngunit ang pera ay mabilis niyang inalis. Sa sandaling ito ang dobew ay kumiskis pinapasok sa siksik na espasyo ang isang usok nga malamig na singaw lumingon si Daniel at naramdaman kung paano ang hangin ay biglang tumangging pumasok sa kanyang mga baga sa pintuan ay nakatayo si Kala nabalot siya sa malaking gray na alampay na. Bumabagsak sa kanyang mga balikat ang katawan niya ay tila mas payat pa halos walang timbang kaysa bago siya umalis para sa serbisyo ang magagandang buhok ay walang ingat na lumabas mula sa ilalim ngang tapis, sa mahinang ilaw ngang nakisang bombilya ang kanyang mukha ay tila kakaibang maputla, tulad ngang manipis na porselana. Naktama ang kanilang magatingin sa isang maliit na segundo sa malalaking aso na mata ni Carla ay kumisap ang primitive hindi kontroladong takot na agad na pinalitan nga malalim at namamatay na pagpapailalim inilayo niya ang kanyang tingin. Kinabog ang kanyang mga balikat at gumawa nga maliit na hakbang patungo sa counter sinisikap na lumayo kay Daniel hanggat maari kumusta, kakala ang kanyang boses ay narinig na mas mababa kay sa dati halos pause ang mga salita ay mahirap parang nagtutulak siya ngang puno ngang kotse. Natumbok siya ang magadaliri ay magkakalong kumapit sa gilid nga alampay hinihila ito nang mas malapit sa kanyang baba. Kumusta ka Daniel sumagot siya ng dahan-dahan halos bulong. Sa maikling pagbati na ito ay walang kagalakan walang pagkakasala lamang ang walang katapusang pagod si Nanay. Zinang sa likod na counter ay natumbok nagpapanggap na maingat na napupunas ng timbangan na basahan ngunit ang kanyang mga tenga ay sabik na sumusunod sa bawat tunog maaga ang taklamik ngayong taon hindi lumayo ni Daniel ang kanyang mabigat na pag-aral na tingin mula sa kanya sinisikap niyang basahin sa kanyang mga nabababang pista nga katotohanan. Maaga, ang niebe o. Kinalik siya naging malamig na napakalakas na lamig. Akin na ang asin at ilang pakete nga asin para kay Lola Nene. Iniabot niya ang kanyang kamay sa counter nanginginig upang maibigay ang pera. Sa sandaling ito ang makapan na alampay ay mapagkakanulo na nakbaba mula sa kanyang kaliwang balikat. Inilalantat ang payat na le at kulay nga simpleng damit. Natumbok si Daniel na parang nabasak nga hindi nakikitang talim tuwid sa ilalim nga kanyang baliklat. Palapit sa ilalim nga tela nga damit. Isang nakakatakot na puno nga kulay na pasa ay namumula. Hindi ito isang aksidenteng sugat ito ay isang malinaw at mabigat na bakas mula sa mga mapanganib na kamay nga lalaki bakas nga dayuhang walang awa na lakas.
Nakmadaling hinila ni Kala ang alampay pabalik inik nga marumi na kahiyahiyang pamumula binuho niya kay Daniel ang mapuno nga bata na tingin kumsang malinaw na nabasa ang pakiusap huwag kang magtanong nga anuman pakiusap. Manahimik ka lamang mabilis niyang kinuha ang mga paketenga. Asin na limutang ang sukli at tumakas palabas iniwan ang pinto na nakabukas ng kaunti ang malamig na hangin. Ay agad na naksugot sa tindahan ginalaw ang tumpok nga mga lumang pahayagan sa counter. Ang mabigat na basahan ay bumuksak ng maputla sa sinengkang timba. Ang makulay na tubig malakas na nangangamoy ngang halamang panghugas at sabon ngang bahay ay masakit na humigpit sa namumulan na balat ngang mga dalirini. Lola Maria huli ng gabi ang gusaling administrasyon nga saumin ay namatay, ang hangin lamang ay malungkot na humuni, sa mga tsimenea at paminsan-minsan ay nakpataktak ang nagiging malamig na mga radyado pinunas nga babay ang kanyang. Basang no sa pamamagitan ng likot ng kanyang palat at inigusting ang nananakit na likot. Ang opisina ni Direktor Alejandro Bautista ay palaging nakakaakit sa kanya sa pamamagitan ng kanyang sukat, ang malaking kahoy na mesa na tatakpan nga makapan na bede mabibigat, nakatat na upuan makapan na mga kurtina. Kapangyarihang na hindi nagtitis ng pagtuto lumapit si Lola Maria sa mesa upang alisin ang alikabok mula sa makintap na mesa ang basang tela ay hindi maginhawang nahawakan ang isang puno na basurahan na katayo sa tabi nga malaking pangang mesa. Ang plated na lalagyan ay natumba naktapon sa pinakamataas na paket na sahig nga isang bungkos nga mga ginusot na papel ay nako kawalang ingat namin. Tahimik na sabi niya sa kanyang sarili lumuhod, ang mga daliri ay nagsimulang magalit na mag-ipon ngang magabola. Isa sa kanila nagawa sa makapana gintong papel ay nakaakit ngang kanyang atensyon sa pamamagitan ngang pamilya na apelyido na napapakita sa pamamagitan ngang nagawalang ingat na pagtanggaw. Si Lola Maria sumunod sa ilang hindi malinaw na mapanghimaksik na pagpapalam ay inayos ang seat sa kanyang mga tuhod lumipat ng mas malapit sa lampara nga mesa nagsimula siyang magbasa nga malawak na sulat ni Alejandro Bautista ito ay isang rap na pahayak sa lokal na pulis ang mga linya ay lumukso sa harap na kanyang mga mata hinihiling ko na pinagkasalanan ang mamamayan na si Rodrigo Reyes para sa sistematikong pananakaw, nga kagamitan nga kahoy mula sa ibabang bodega. Sa tabi nito sa mga magin ay may mga stupkong numero mga utang ngang ama ni Kala. Para sa pagkukumpuni nga nabukbok na bubong at gamot ng sa ay malubha ang karamdaman. Nung nakarang taklagas, sa ilalim ngang sit sa pula na lapis na may malakas na presyon pumuto sa papel ay nakasulat. Ang utang ay nirerekta ang pahayak ay inilabas sa araw ang kasaw kay Miguel. Ang hangin sa opisina ay biglang naging mabigat at tuyo si Lola Maria ay naramdaman ang isang mainit na alon na dumaloy sa kanyang ulo tumuktok sa kanyang mga tenga, kaya iyon pala. Kaya pala ang tapat na maganda na si Kala ay bigla na nakmadali hindi na naghintay kay Daniel ngang kalahating taon ay pumunta sa kasal kay Bautista Duniro inilitas ang kanyang kapatid na si Rodrigo mula sa bilangguan at ang ama mula sa utang at kahihiyan. Ipinakbili ang kanyang sarili binayaran ngang kanyang sarili para sa makasalanan ngang iba. Hiniwa nga ina ang gusot na draft at isinukbit ito ng malalim sa busa ngang kanyang kupas na uniforme. Gano kadali niyang hatulan ngang magataw. Sana yon ang batang babae at siya mismo ang matandang mangmang ay naniwala. Sa magatismis nagtatimpi ngang magalabi sa pagtatakpo walang masamang hindi nagdadala ngang mabuti at walang mabuting walang katotohanan lumabas sa alaala ang lumang kasabihan ang katotohanan ay kailangang dalhin sa anak ganuman kapaitan. Bumalik si Daniel mula sa tindahan ng huli na lagay nga malamig na tinapay at supot nga asukaw sa mesa nga kusina. Mula sa kanyang damit ay malakas na umamoy nga malamig na kalikasan at gasolina. Ang mukha ay madilim hindi mababasa. Sa harap nga, mga mata niya ay nakita pa rin ang payak na lek ni Kala, at ang nakakatakot na punong nyugo na bakas niya mga kamay ngang iba. Nakaupong si Lola Maria sa tabi nga mamatay na apoy, ngang pugon hindi pa nakpapaliwanak ngang itaas na ilaw sa dilim ay kumikislap lamang ang kanyang mga mata basa puno nga nakatagong sakit. Magririnig ka mak-apoy na ako ngayon. Pinindot ni Daniel ang siwit ang dilaw na liwanak ay nakbigay nga masiksik na maliit na kusina inilalantak ang kahirapan ng dekorasyon. Dahan-dahang tumayo ang babay. Sa kamay niya ay hawak niya ang gusot na dilaw na sit Daniel umupo. Kaanak umupo, kapakinggan mo, ang kanyang boses ay nanginig sumisit sa isang paus na bulong. Umupo siya sa bangkito hindi naguhulok ng kanyang jacket lumapit si Lola
Maria at inilagay ang nayos na draft sa harap niya sa mesang. Natatakpan ngang plastik na guhugas ako ngayon. Nga sahig sa opisina ang papel na ito ay nahulog mula sa basurahan ng direkto. Basahin mo Daniel. Lahat tayo ay may kasalanan kay Kala. Lumuko si Daniel sa mesa, ang kanyang tingin ay lumipas sa kupas na tinta at sa bawat salitang binasa ang kanyang magkakatanggihan ay naging bato. Ang pahayak laban sa kapatid mga utang ngang, ama ang mga kondisyon ngang palitan ngang kalayan, para sa kasaong mababaling, iyon ay nababalutan siya ngang nakasarang alon ngang kamalayan, ang alinggaw-ngaw ngang sakit ngang iba ay tumama sa kanyang nonang may. Matinding lakas na alala niya kung paano niya tinadiak ang kahoy sa bakuran sa unang araw ni pagbabalik ng lulugot sa kanyang sariling katuwiran. Iniisip niya si Kala na taksiw mahina-mahina para sa kayamanan nga iba, ngunit sa ay noon ay nakabarak sa gintong kulungan nga mga Bautista tumatanggap na magapinsala mula sa lasing na asawa sa kanyang mahinang magabalikat upang maligtas ang pamilya. Ang pakiramdam ngang kasalanan ay pisika na nararamdaman pinisiw nito ang kanyang lalamunan nga mahirap, na singsing pumipigil sa kanyang noman na pahinga. Lumabas ang masim na lasa sa kanyang bibig, dahan-dahan na kumurot ang mga daliri ni Daniel. Binubukbok ang gilid nga isinumpang papel pumunta. Sa tindahan ngayon ang kanyang boses ay paustulat nga. Galing sa ilalim nga lupa, ang alampay niya ay nahulog mula sa balikat at doon ay pasaina, malaking itim na pasa nakita. Ko siya at tumahimik, inaalo ko ang aking sariling pagmamalaki at siya ay dinuduro niya doon araw-araw. Lumapit si Lola Maria mula sa likod, niyakap ang kanyang malawak na mga balikat, pinakdikit ang kanyang basa na pisngi sa makapaw na telangang yaket. Huwag mong sisihin ang iyong sarili. Daniel, ko saan ba tayo makakaroon nga alam? Ang direkto ay lahat ng tahimik na isinagawa, ikaw lamang ay huwag makmadali aking hiling sa iyo. Si Alejandro Bautista ay may napakatakot na kapangyarihan. Hihirangin niya ang inyong dalawa sa mundo kung ikaw ay magiging tinik sa lalamunan niya. Maingat na nakalaya si Daniel mula sa yakap ng kanyang ina. Tumayo, ang kanyang mukha ay nagpapahayak ngayon nakakatakot na yelong katahimikan. Ang parehong katahimikan na nangyayari bago matumba ang isang mabigat na pagguho. Napakatakot na kapangyarihan, sabi mo. Ngumiti siya, ngunit sa ngiting ito ay walang kahit isang patak ngang kasiyahan. Tingnan natin kung anong kapangyarihan ang mayroon sila kung darating ang oras ngang tunay na pag-usap ngang lalaki. Matutulog na ako ina, maaga ang susunod na sip. Binalikan gumaga ang sosogon ng may matulis at makapan na hangin. Ang garahe nga saumin ay humuni sa pamilya na kaguluhan. Nagtatrabaho si Daniel sa ilalim nga hot nga kanyang truck. Tinitigan ni ang magabot sa ulo nga cylinder block. Ang trabaho ay nangangailangan ng katumpakan, ngunit ang mga pag-isip ay malamig at malinaw. Sa simulang siyam ang mabibigat na pintuan ng garahe ay kumilaw. Sa bukas na pintuan ay lumabas si Miguel, suot niya ang parehong makintap na katak na jacket. Ang mukha ay bahagyang gusot matapos ang gabing kasiyahan. Ang mga mata ay nagtatago sa likod nga may tim na salamin nga mga napapanahon na salamin. Walang malasakit na tumanggo siya sa mekanikong si Gregorio at natuloy sa staw nga tagapagtala habang zan ay mapanghimaksik na iniwan ang mga patdo nga pinasayang langis. Pinunas ni Daniel ang kanyang makamay nga malinis na basahan. Itinakwiw ang susi sa workbench. Ang metan ay kumiskis ng tuyo at mataas. Ang tunog na ito ay nakakit kay Miguel na lumingon. Sa ilang malawak na walang tunog na mga hakbang nilayo ni Daniel, ang distansya sa pagitan nila hindi siya nagwasiwas o hinawakan si Bautista sa dibdib. Simpleng tumayo nang malapit harang sa dang at nakabiting sa kanya, tulak ng mabigat na bato. Ang amoy na mahan na pabango ay nagalo sa usok na kakasuka na cocktail. Bakit mo hinaharangang ang driver? Subukan ni Miguel na ngumiti, ngunit ang mga labi ay mahirap na sumunod. Instinctively siya nakaraang ng pabalik, ngunit ang kanyang likod ay natupat sa malamig na bakaw na panglabas ngang lumang kompreso. Tumingin si Daniel sa kanya nang hindi kumikisap. Ang kanyang boses ay dahan-dahang narinig. Halos marahiw, ngunit mula sa tono na ito ay humihinga ang tunay na lamig na bundok. Pakinggan mo ako ng mabuti, Bautista. Isang beses lang maksasalita, hindi ko na ulitin. Kumuli ko pang makikita kahit sulok lang ng mata sa katawan ni Kala, kahit isang gasgas, kahit isang pasa o marinig ko na siya ay umiyak. Hindi ako pupunta sa pulisya, hindi ako maksusulat nga reklamo sa iyong ama. Dahan-dahang itinas ni Daniel ang kanyang kanang kamay, ang kanyang makaling nagtatrabaho na mga daliri,
ay marahan halos walang timbang hinipo ang mahan na katat na kwelyo. Ni Miguel inaayos ang pinaksalong tiklop. Lumunok si Bautista Jr. hindi nalakas lup na ilayo ang tingin mula sa mabigat na mga mata ni Daniel dadalin. Kita sa ibabang bodega kung saan kami ay nakaga nga kahoy. Kahapon patuloy ni Daniel sa parehong pantay na tono at mawawala. Karon malaki ang kabundukan Miguel Bautista lahat iyon ay. May susulat walang perang pang-ama ang makakatulong sa iyo na intindihan mo ba ako? Ang mukha ngang tagapagtala ay napunta sa pula ang lahat ng pakilos ay lumaho sa isang kisap mata inihayak ang duwak at kawaawang esensya. Subukang niyang magsalita maknunuot alalahanin ang kanyang posisyon ngunit ang mga salita ay natigil sa tuwing lalamunan na intindihan mo ba? Tinatanong kita bahagyang sulong si Daniel pinapatindi ang presyon na intindihan inilabas ni Miguel nagwaning tumanggo ikaw ay may sira ganap na nababaliw. Umurong si Daniel nga kalahating hakbang pinalaya, ang yan pumunta kang magtrabaho tagapagtala at tandang palagi na akong nasa malapit si Miguel sa pamamagitan ngang gilit sinisikap na hindi lumiko ngang kanyang likod dumang at halos tumakbo. Patago sa kanyang kapilya malakas na nakbangga ngang plywood na. Pintuan si Tatay Gregorio na nakmamasit sa eksena na ito, mula sa likod ngang tumpok ngang magagulong dahan-dahang. Lumapit kay Daniel umiling ang matandang lalaki. Kinukuha mula sa bunsa ang gusot na pakete ngang murang tabako. Ay Daniel lalaki tama ka. Walang salita ngunit inabala mo na. Ang pugat na pukyutang hindi nila patatawarin. Ang kahihiyang ito si Alejandro Bautista ay may mahabang alaala at mahabang makamay umasa ka ng kaguluhan anak. Hayan itong dumating Tatay Gregorio bumalik si Daniel sa workbank mahinahong kinukuha ang kanyang mga kasangkapan nasa sarili akong lupa at hindi sanay na magtago sa magagamba. Ang isang malaking baso ay malakas na bumuksak sa mesang opisinang direkto pinunasan ni Alejandro Bautista ang kanyang sarili nga ambe na malapot na likido sa dalawang daliri at ininom ng sabay kinukunot ang mukha mula sa nakakasunok. Nalakas sa malawak na opisina ay malakas ang amoy nga. Sigarong kubano at nainigang. Lakangel kahoy na panew. Si Miguel ay sumasaklaw sa makapaw na kapet, ang kanyang katat na jacket ay hindi maginawang nakaflip sa nanginginig na mga balikat at ang mga matubig na mata ay loko na kumikislap, itinulak niya ako ng tuwid sa dingding tatay ang. Boses ni Miguel ay nahulog sa mahihina na talanak bantana. Dala niya ako sa kagubatang at ililibing dahil kay kala ito hindi mapanatak sinabi niya kung hahapakan ko siya. Umupo ka mahinang binaksak ni Alejandro nakmamasit ka sa harap ko ngang nga mata tulak nga paru-paro sa ilawang petroleo sumunod na tumayo si Miguel sa malalim na upuan na biyosong pinipigwiw ang kanyang mga daliri dahan-dahan na. Bumaybay ngang mesa si Bautista Sr. itinago ang magakamay sa kanyang likod ang mataba na figurang direktor ay nakabitin sa kanyang anak tulak na isang madilim na nagsusupiw na bato. Hindi naramdaman ni Alejandro ang awa sa kanyang anak o pagmamahan ngang ama malamig na lang napagkarita mula sa kanyang walang hanggang kahinaan. Dahil sa babae siya nagagalit sabi mo. Tumigin ang direkto ngunit ang mga ibon sa buntot ay nakdala sa akin na ikaw ay sa harap nga driver na iyon ay nakresedyo na mga resibo para sa pinakamatas na angtas na kahoy may nanggariba. Yumuko si Migole agad na nanggalupay-pay lahat nga nagagalit ay nawala sa niya ay lumabas ang pinong pawis. Wen nakakaga kami ng mga reset na banggit ko nga ito. Tumahimik. Nakaburuto si Alejandro kaya ang salamin sa malaking aparado ay naklabas na mahina na tunok nagpapakita kangang mga dokumento para sa itim na sport sa harap nga dayuhang tao sa harap nga isang lalaki na walang mawawala at naknanais. Makita kung paano niya may ba ang aming lalamunan. Mabigat na. Umupo ang direkto sa kanyang upuan bumulik nga malawak na palat sa namumula nale ang kanyang pahinga ay naging pause. Ang sitwasyon ay naging masama, ang nakbabagong si Daniel ay hindi masira nga mga chismis sa nayon. Hindi siya nahulog hindi nakalak ngunit metodikong pinagpatuloy ang kanyang linya. At ngayon alam na niya ang masyadong maraming bagay. Isang sulat sa panrehiyong opisina ngang tagausik isang reklamo sa mga manipulasyon sa kahoy at ang imperyong itinayo nga mga Bautista sa loob nga maraming taon ay mahuhulog ilinulusob ang lahat nga kasangkot. Ang kagubatan ay hindi naiintindihan ang mga luha zinusto niyang ulitin ni Alejandro sa mga lokan na pinuno nagbigay nga kahinaan. Kinain ka iniabot niya sa mabigat na teleponong aparato nga gobyerno na katayo sa gilid ngang mesa. Ang diyaw ay
Tumiyang ng tuwing binilang ang magkakailangang numero. Hello, pangrehiyong tanggapan, ibigay sa akin. Si Kapitan Ramos kumusta? Rodeo, si Bautista ang abala. Pakinggan mo, may ganito kaming usapin. May daga sa aking garahe ng anak, nga mga ekstrang pate mula sa bodega, o malaki ang kinukuha. Kailangan gabisita sa kriminal upang ang iba ay natuto, hindi kita pababayan. Alam mo iyon, hinihintay ko ang dalawang lalaki bukas na umaga. Ibinaba ni Alejandro ang telepono sa kawit. Ang metal ay kumiskis, pinutol ang lahat ngang pabalik. Inilipat niya ang malamig na tingin sa namumutlang anak. Umuwi ka, Miguel, at hawakan mo ang iyong asawa ng maikli sa lis upang hindi sa makahulakpos kahit isang hakbang sa labas ng pintuan nang walang pahintulot ang iyong hero nga pagmamahan namin. Bukas ang isyong natitirang iyon ay isinasara namin. Ang umaga, ang Huwebes, ay naging malamig at mahalumikmik. Ang mga makulay na ulap ay malakas na nakabitin sa sosogon, nagbibigay nga maliit na matulis na hamok sa garahe nga. Somin ay pamilya na umamoy nga gasolina, basang goma at nasuno na pakayos. Nakatayo si Daniel sa workbench, metodikong naglilinis nga kaburato, nga matibay na bakaw. Nabras ang paulit-ulit na mga galaw ay nagpapanatak. Matapos ang kahapon na pausap kay Miguel ay naluklok sa loob ang kakaibang malinaw na ring. Alam niya na lumampas siya sa hangganan at ngayon ay naghihintay na lamang ang sagot na makalaban. Ang matinding tiyak na hiyaw nga preno ay pumuto sa pamilya na ingay ngang produksyon. Ang pinto ngang garahe ay kumiskis, pinapasok ang malamig na hangin. Sa konkretong sahig ay mabigat na nakalunsat ang mga mabigat na bota. Dahan-dahang itinakwil ni Daniel ang brush at pinunas ang kanyang makamay sa kanyang lugar. Ngang trabaho ay nagpuntos ang tatlong tao. Dalawa sa makapa na green na uniforme. Ngang pulisya ang ikatlong hindi kilalang lalaki sa panlahak na damit na may katak na fondo sa ilalim ng kanyang braso. Sa likod nila ay nalalagalak ang takot na anyo nga bodegero. Ang manggagawa sa gapon ay agad na nanahimik, ang natunog nga masusi ugong nga kompreso palahaw. Lahat na tumitiziw tulad nga isang tao na pinihit. Ang hindi nakikitang switch, isang makapaw at malagaw na katahimikan ang sumunod sa pamamagitan na kung saan ay malinaw na naririnig lamang ang mabigat na paginga nga dose-dose ng tao. Mamamayan Daniel Cruz, ang kapitan en pulisa, ay tumigin sa 2 metro. Mayabang na inilagay ang mga malaking hinlalaki sa lapat na sinturon ng kanyang kabit. Ako nga pangtay na sumagot si Daniel, tumingin ng tuwid sa matibay na mga mata ngang pulis. May natanggap kaming impormasyon, nampat na nakaw, nampat ari nga gobyerno, sa napakalaking saklaw. Mayroon kaming dahilan upang maniwala na ang ninakaw ay matatakpon sa inyong lugar ngang trabaho. Mga saksi, lumapit kayo. Ang lalaki sa panlahat na damit ay nakbigay ngang hudyak sa 2 manggagawa mula sa kabilang brigade. Ang mga iyon ay naga-atubiling lumayo, itinago ang kanilang mga mata. Naramdaman ni Daniel kung paano ang konkretong sahig sa ilalim ngang kanyang mga pa ay naging malamig at banyaga. Ang patibong na inihanda ni Alejandro Bautista ay simple ngunit perpektong maasahan. Buksan ang inyong personal na kabinet para sa mga kasangkapan na utos. Ang kapitan tahimik na kinuha ni Daniel mula sa busa ang grupo nga mga susi. Ang metan ay masakit na malamig sa balat. Inilagay niya ang susi sa kandado ngang lumang bakaw. Nakahon ang buslo ay tumiang ng tuyo. Ang pinto ay bumukas na may ingay. Sa itas na estante, sa gitna, nga magamansa, nabasahan at lumang susi, ay mayos na nakahimpiw ang 3 bagong, nakalagak na fabrika na grifo. Ang panggatong, nga matas na presyon, para sa mga truck na gawa sa Japan. Sa tabi nito ay puting makapan na folder. Ang pulis na may guantes ay inilabas ang mga detalye sa ilaw. Pagkatapos ay binuksan ang folder, kaya mga blanco, nga mahigpit na ulat, mga resibo na may mga selyo, ngunit walang mga pimamasayang. Nagumom ang kapitang, tinutuong sa mga saksi. Itala ang mga detalye ng paimport. Bihira ang presyo sa itim na merkado ay napakamahan. Ano ang inyong depensa, mamamayan Cruz? Hindi tumingin si Daniel sa mga pamsinulyapan niya ang natitirang garahe. Si Tatay Gregorio ay nakatayo sa malayo na dingding at mas lumukop kaysa karaniwan. Ang matandang lalaki ay kumakayot nga doti na sombrero sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mga labi ay walang tunok na gumagalaw, ngunit hindi sa nalakas loop na humakbang pasulong. Ang ibang mga lalaki ay inilayo ang kanilang mga mata. Nakahanap biglang hindi ka panipaniwalang interes sa mga mansa nga langis sa sahig o mga bitak sa kisame. Walang sinuman ang
makikialam walang sinuman ang magsasalitang salungat. Ang takot sa direktor ay paralises sa mga matibay, malakas at matapang na mga lalaki nang mas epektibo kaysa sa anumang lason. Ang alinggaw nga, kanilang pasuko ay nakasakit kay Daniel nga mapuro na sakit sa ilalim nga kanyang tadyang ito. Ang tunay na halaga nga kanilang katahimikan. Wala akong masasabi, ang boses ni Daniel ay paus na lumabas sa manggay na katahimikan. Hindi iyon akin, alam nyo mismo kung kani-kanino ang trabaho niyon. Ayusin natin ito sa tanggapan, tumango ang kapitan sa kanyang magatulong. Magakamay sa likod ang malamig na bakan nga, magaposas ay nang walang awa na nakaroon ng puso sa magapuso. Ang metal ay sumaksak sa balat, nagdudulot ng matulis na nakakaliw na sakit. Si Daniel ay marahas na itinulak patungo sa labasan, naglakat sa ng tuwid ang likod, hindi binababa ang kanyang ulo sa tabi ng mga nakahanay na natigin na tao. Ang amoy ng sariwang kahoy sa labas ay nagalo sa masamang amoy ng exhaust ng sasakyan ng pulisya. Ang pintuan ay bumaksak, hinahati siya mula sa madilim na taklagas na langit. Ang tiyak ay umaalis mula sa lugar, pinagkalat nga magagulong, ang maruming malapot na putik. Ang lumang kandado ay kumiskis ng malakas, kaya ang tuno ay pisikaw na humampas sa mga eardrum. Humakbang si Daniel sa matanda gusot na pintuan nga. Silik na pangrehiyong detention center ang mabigat na pintun. Sa likod niya ay bumuksak ng malakas, hinahati ang zan pabalik. Ang hangin sa loob ay naging makapan, halos nararamdaman. Nanggangamoy ito nga murang tabako, maasim na pawis at ng espesyaw matinding. Masim na kahalumikmigan na nagsasama ng dekada sa bilangwan na konkreto, sa ilalim ng kisame na kabalot nga malapit na baka na mes mahinang nakliwanak ang nag-isang lampara. Ang kanyang madilaw na liwanak ay kumukuha mula sa dilim. Ngang walang baka na higan na kaplester sa sahig sa kanila ay nakaupo at nakahiga ang mga tao. Hindi napigiw si Daniel sa pintuan, gumawa siya nga tatlong pangtay na hakbang pasulong, tumigiw ng eksaktong sa gitna nga siksik na luga. Ang mga talampakan nga mga bota sa trabaho ay malakas na tumiang sa semento na sahig, 12 pares na mga mata pag-aralan ang naksugot sa baguhan. Ang katahimikan ay nakabitin ng mabigat at nahihintay sa ibabang higan sa tabi. Ngrehas na bintana ay nakaupong isang matandang payak na lalaki sa luma na knitted sweater. Ang kanyang mukha ay kahawit nga natuyo, bitak na lupa mula sa init. Ang malalim na kulubot ay tumawid sa mga pisngi at nga matalas na linya. Ang lalaki ay mahinahon na inilipat sa makitit na litik na mga daliri. Ang makahoy na rosaryo, ang mahinahon na tunog nga magabutil ay sumukat nga mga segundo. Nahulog sa hangin o itinapon mula sa isang antas. Ang boses ng lalaki ay mapaus, ngunit makapangyarihan sa kanya ay walang banta, walang nang tutukso, lamang ang malamig na interes ng isang taong sanay na basahin ang kapalaran. Nga iba sa unang tingin, ito ay si Mano Entong, ang taong ang salita. Sa loob nga madingding na ito ay may bigat kaysa sa mga utos na autoridad. Nahulog sa hangin, pantay na sumagot si Daniel, hindi niya itinago ang kanyang tingin, tumingin ng tuwid sa kupas, ngunit kahanggang matulis na mga mata nga nakatatanda. Ang mga tuhod ay hindi nanginginig, ang likod ay nanatiling tuit. Ang pagsasanay sa hukbo at matapang na katinyuan nga kabundukan ay nagtataklay ngang panlup na bakan ng mahigpit. At bakit tinanggap nga estadong tahanan ang ganitong matibay na lalaki? Bahagyang nakakisap si Mano Entong, itinakwil ang rosaryo sa manipis na blanket na tela, kinuha ngang isa ang sa iba o hindi ibinigay ang sa kanya. Hindi ko kailanman kinuha ang sa iba. Ang magasalita ay bumaksak ng mabigat, tulak ng tingga na panggigat. Ang loka na pamunuan ay nagpasya na ilipat ang kanilang magakasalanan sa aking magabalikat. Ang direkto nga saumin ay naglagay ngang maga ninakaw na pate sa aking kabinet nga manggagawa upang isara ang aking bibig. Sa silid ay dumang ang mahinang ugong. Ang isa sa itas na higang ay ironikong nagungunaw. Nagsindi ang isang posporo na ngangamoy ngang may bana na asupre. Matuwid pala, dahan-dahang tumayo si Mano Entong. Nalabas na siya ay malit ang tangkat, ngunit mula sa kanyang figura ay lumabas ang kakaibang primitive na lakas. Lumapit siya kay Daniel, ang matinding amoy nga makapan na sa ay humampas sa magabutas nga ilong. Ngunit ang matuwid anak sa ating panahon ay hindi kumikita. Ang pako na nagsusunggit sa labas ngang pisara ay laging matataman muna sa ulo.
Kung ang pako ay bakal ang matilyo ay maaring masira sa kanya mahinahon na tumugon si Daniel hindi inilayo ang kanyang mga mata sa loob niya ay umapaw ang galit sa kawalan ngang katarungan ngunit sa labas siya ay nanatiling mahinahon tulad ngang tubig na nagyelo sa ibabaw ngang butas sa yelo si Mano. Entong nga mahabang minuto ay sinipak siya nga tinggin sinisikap na mahanap ang doble na ibaba ang kasinunggalingan, ang kahinaan. Ngunit sa aso na mga mata nga driver ay nabasa lamang ang mapay at walang palya na katotohanan. Ang matandang bilanggo ay biglang may klina tumango sa kanyang mga pag-isip pumunta. Kasame sa baka nabisita inom tayo ngang tesa ikukwento. Mo nang mayos kung sino at bakit ka pinagawa. Nakikita ko ang mga tao ng buong puso ang aking kabatan ay ganito rin nahulog dahil sa kataksilang ngang iba. Umupo si Daniel sa matibay na kahoy na bangkito ang init mula sa mainit na aluminyo na tasa ay bahagyang nakpainit sa maginaw na mga palat nagsalita. Siya nang walang pagmamadali hindi nagrereklamo at hindi nagpapalamig, ikinuwento ang mga manipulasyon sa unang klase nga kahoy ang mga pekeng resibo. Ang tungkol kay Miguel at Alejandro Bautista, lamang tungkol kay Kala ay hindi nagsalita iyon ang kanyang puso na nasakit masyadong malalim na sugat upang ilabas sa pangkalahatang pagmamasid sa silid. Ngunit si Mano entong na nakakita nga marami sa kanyang buhay ay napansin ang pahintulot na ito may babae na kasangkot halos kumpima kaysa tanungin ang matandang lalaki hawak ang nakapagpapasunok na inumin babae at napinsalang pagmamalaki. Kaya anak mahigpit na nakabit si Daniel ngang kanyang mga pangaang mga pisngi ay naging tensyon. Gusto kong protektahan ang asawa nga iba maikli na tinigil niya. Binubukbo siya nga asawa. Pumasok siya sa tali na ito para maligtas ang kanyang pamilya. Nag-isip ng malalim si Mano entong. Kinukusot ang hindi na ahit na baba ang matigas na bawbas ay nakbigay na hagupit. Natunog. Ang katotohanan sa mga tao ay nagsasabi na hindi sa pera ang lakas kundi sa kung sino ang nakatayo sa likod ng pera. Inilipat ni Mano entong ang isang asukaw kay Daniel. Ikaw, Daniel, ay nagtataklay ng tamang tagikan ngunit ang iyong takto ay magan labang sa isang bulldozer. Ngunit iyon ay maaring ayusin. Mayroon akong isang matandang kaibigan sa labas, abogado ngayon sa distrito, isang veteranong tao hindi mabibili. Bukas ay ipapadalhan ko siya nga mensahe sa pamamagitan nga isang mapagkakatiwalang tao. Papel na iniong direkto. Tingnan natin kung anong kahoy ang ginawa ni Bautista. Sa parehong oras sa ibabaw nga susugon ay lumapot ang hindi matiyak na gabi. Ang hangin ay malungkot na humuni sa mga chimenea nga mahan na gawa na bahay. Si Kala ay nakatayo sa bintana sa malawak na silid tulugan sa ikalawang palapak. Ang makapa na salamin ay nagtatago nga nakakasunog na lamig nga kagubatan. Alam na niya ang balita. Ang pagdakip ni Daniel ay kumalasa nayon ng mas mabilis kaysa sa suno na damo. Ang balitang ito ay humampas sa kanya sa tiyan. Inilabas ang lahat nga hangin mula sa kanyang mga baga. Si Kala ay nababara mula sa nakakasunog, hindi matanggap na pakiramdam nga kasalanan. Habang tahimik niya na tinatanggap ang pagpapahiya, sinisikap na ilaligtas ang kanyang kapatid. Tinanggap ni Daniel ang pahampas para iligtas siya. Ito ang parehong alinggaw-ngaw. Sakit nga iba na ngayon ay pumunit sa kanya mula sa loob. Walang pahinga. Sa unang palapak ay malakas na bumaksak ang pintuan. Ang boset ni Miguel na lasing ay napapanggap na umawit ng paboritong kanta. Ang asawa ay bumalik mula sa isa pang sayaw. Ipinagdiriwang ang kanyang tagumpay laban sa hindi nais na driver. Natumbok si Kala sa loob niya ay may kumiskis tulad nga isang natikti na naiting na kwedas na nakpanatili sa kanya sa patuloy na takot. Nawala ang takot. Sa kanyang lugar ay dumating ang yelong malinaw na ring. Kung mananahimik siya ngayong si Daniel ay mawawala sa bilangguan. Tahimik siyang lumabas sa silid tulugan. Ang mga lumang tabla ngang mga hakbang ay mapuron na sumagot sa ilalim nga kanyang magang na magahakbang. Ngunit ang malakas na hilik na nakmula na mula sa sala ay nakbibigay nga mapagkakatiwalang takip. Si Miguel ay natutulok ng direkta sa sofa. Hindi nakalit ngang damit. Ang hangin ay mabigat na may amoy ngang brandy at inihaw na kane. Sa sandalan nga upuan ay nakasabit ang kanyang paboritong katat na jacket. Lumapit si Kala. Ang kanyang pahinga ay naging mabilis at mababaw. Ang manipis na magadaliri at bahagyang nanginginik ay dumulas sa panloob na busa. Ang makinis na tela ngang patong ay nagpapalamig sa balat. Ang magadaliri ay nakahanap ngang makapan na papel na supot. Inilabas niya ito sa liwanak ng street lamp.
Dumadaan sa pamamagitan ang mga kurtina ito ang maiyon ang tunay na magaresibo para sa pinili na kahoy na si Miguel ay nagtatago ng may ingat upang ibenta pagkatapos ang kahoy para sa dayuhang pera magapimaselyo. Tunay na magadami ngang magapagnanakaw isang hukom ngang kamatayan para sa imperyo ang mga Bautista. Mabilis na isinukbit ni Kala ang tiniklop na magadahon sa kanyang dibdib sa ilalim ng mainit na wulen na baro. Ang papel ay matigas na kumaskos sa malambot na balak ngunit ang pisikaw na malit na bagay na ito ay nagbigay sa kanya nga tiwala isinuot niya ang kanyang lumang gray na alampay tahimik na pinalitan ang susi sa kandado ng pintuan ng pasukan at humakbang sa malamig na kadiliman. Ang niebe ay napakalakas na kumiski sa ilalim ng kanyang tsinelas. Ang hangin ay nagtapon ng malit na matulis na butiw ng yelo sa kanyang mukha nagsususno sa mga pisngi tumakbo. Si Kala sa madilim na mga kalyenga, nayon hindi nararamdaman ang lamig. Ang puso ay tumibok sa dibdib ng mabigat at malakas nakbibilang ng mga segundo ng kanyang bigla na nakuhang kalayaan. Alam na niya kung saan pupunta sa matandang mekanikong si Tatay Gregorio sa nag-isang tao sa garahe na nakikiramay kay Daniel at kinamumuhi ang direkto. Sa magabintanang nakabaluktot na malit na bahay nga mekaniko ay walang ilaw ngunit mula sa chimenea ay umaapoy ang manipis na usok. Hindi pa ganap na lumamig ang pugon, nakmamadaling kumatok si Kala sa kahoy na pintuan ng pasukan gamit ang kanyang nagyaelong magakamay. Sa loob ay maririnig ang mabigat na pag-apak. Kumiskis ang kawit. Si Tatay Gregorio ay nakatayo sa pintuan sa nakahagis na matandang damit panglamig sa ibabaw ng kanyang panggabi na damit na kikisap sa dilim. Kala nagulat na lumunggay ang matandang lalaki. Umatras sa tabi. Pumasok ka na agad. Nanginginit ang bahay. Bakit ka gumagala sa gabi, anak? May nangyari ba? Humakbang si Kala sa pintuan. Mabigat siyang huminga. Lunukin ang malamig na hangin. Sa nanginginig na magakamay ay binuksan niya ang kanyang baro at inilabas mula sa kanyang dibdib ang tiniklop na magapapel. Tatay Gregorio, ang kanyang boses ay napunit. Naging isang desperadong bulong. Magaresibo ito. Tunay ang mga iyong dahil sa kung sang binawasang si Daniel. Itinago ni Miguel ang mga ito sa jacket niya. Kunin ninyo. Alam po ninyo kung kanino ibibigay ang mga ito sa distrito. Tulungan ninyo sa kinuha ni Gregorio ang magapapel sa kanyang magaspang hindi nahahaluan ng grasa na magadaliri. Pinalawik na matandang lalaki ang magadahon. Lumapit sa lante ng petroleum. Ang kanyang mabuko na magakilay ay umakyat. Ang magalabi ay walang tunok na gumagalaw. Binabasa ang mahabang magahaligi numero. Diyos ko po, nakalipas na ang kalahati nga kagubatan na ibinebenta ng wala sa lugar. Huminga ang mekaniko. Itinas ang kanyang nagulat na tingin sa batang babae. Kala, naintindihan mo ba kung ano ang ginawa mo? Kung matuto si Alejandro Bautista na ninakaw mo ang magapapen na ito, babayain ka niya. Hayan siyang bayain. Itinuwit ni Kala ang kanyang likod. Sa sandaling ito sa kanyang marupok na figura ay lumitaw ang kahanga hanggang hindi masira na lakas. Wala na akong takot sa anuman. Matagal na akong patay sa lahat ng mga buwang ito. Ngunit si Daniel ay buhay. Siya ay dapat na malaya. Ingatan ninyo ito, Tatay Gregorio, sa ngalangang Diyos. Ingatan ninyo. Ang kalupitan ngang kataksilan ngang iba ay malalim na sumasakit ngunit ang pagkilala sa sariling pagkabulak ay tumama sa noo. Si Daniel ay mahabang buwang inalam ang kanyang pinsala na lulugot sa kanyang sariling na pinsalang pagmamalaki nga lalaki. Kahit hindi niya inasahan, ang tunay na tapang ay nagtatago sa ilalim ngang kupas na gray na alampay at ang tunay na katapatan ay hindi nasusukat nga malakas na mga panata kundi ngang desperadong hakbang sa malamig na gabi ngang kabundukan. Manigarillo ka Alejandro, ang matandang abogado na si Abogado Luciano Miraflores ay mahinahon na inilipat ang gusot na astray ng mas malapit sa gilid nga mahina na mesa. Ang hangin nga malit na silit tanggapan ngang panrehiyong detenson center ay makapal na nangangamoy nga masim na tinta bleach at lumang tabako. Ang may rehas na bintana ay halos hindi pumapayak nga mapuro na pangtaklamik na liwanag na bumabaksak sa nakabala na linoleum na maruming magagray na guhit. Salamat. Hindi nararamdaman. Mahigpit na pinakabit ni Daniel ang kanyang makamay. Nararamdaman ang matigas na magaspang ng kanyang sariling magakalyo na nagsusumikap sa balat. Sinabi ni Mano Entong na kayo ay mula sa kanya.
Maikli na tumanggo ang abogado nagpapaingay nga malaki at bakan na kandado nga kanyang mataba na portfolio. Ang amoy nga magandang lumang katat ay isang sandaling nalampasan ang kahalumikmigan nga bilangguan inilabas ni abogado Miraflores ang mataba na kaktong fundo na may maingat na nakatali na mga laso. Mula sa kanya ang matandang kaibigan ay hindi nagtatatapon ngang salita sa hangin. Ngunit ang kalayan mo Daniel ay hindi dinala ngang autoridad ngang bilangguan o maging ngang aking maraming taon ngang karanasan sa batas. Ang iyong kalayang ay dinala kahapon. Sa madaling araw nga matandang si Gregorio dinala niya ito sa loob ngang kanyang lumang damit panglamig ni niyelo ang sarili niyang magadaliri sa tsak na pasado sa dan. Ang malaso ay mahina na bumukas sa nakara na may kutsilyo na ibabaw nga mesa ay nahulog ang mga makapaw na gintong blanco na may maliwanag na buhaw na selyo pamamahala nga saumin ngang sosogon instinctively na nakasulong si Daniel. Ang pahinga ay naputo tulad nga isang tao na tumalon sa isang butak nga elo. Ang mga linya ng numero ay lumabo sa harap ng kanyang mga mata. Tunay na mga resibo sa export na kahoy mabigat na binaksak ni abogado Miraflores pinindot ang mga papel. Sa malawak na palat na may magapima ni Bautista Jr. ang asawa ni Miguel Bautista Sikala ay hinango ang maga ito ng direkta mula sa busa ang asawa ng gabi-gabi. Naitindihan niya ng mayos kung ano ang kanyang ginagawa. Sa dibdib ni Daniel ay kumapit ang nakakasuno na kabigatan, si Kala. Ang malit na natatakot na Kala, nanginginig mula sa bawat malakas na sigaw, lumaban. Siya laban sa asawang tirano. Laban sa lahat kapangyarihang direkto nanganganib. Na mahulog sa kahit sang at binukbo hanggang kalahatingang kamatayan at lahat na ito para sa kanya, para sa isang taong tumingin sa kanya. Sa tindahan nga na yon nang may tahimik na saway at malamig na pakhamak, ang alingwang nga kanyang tahimik. Napakdurusa sa maraming buwan ay tumama sa mga templa nga may matinding sakit. Naalala ni Daniel ang nakakatakot na pasa sa ilalim na kanyang kolabon. Inakala niyang siya ay isang walang palya na mandirigma para sa katarungan ngunit sa katunayan ay naging bulak na nakakulong sa kanyang sariling pakmamalaki si Kala ay nag-isa na sinira ang gulugot nga loka na mafia. Habang siya ay marilak na nagtatama ang mga bot sa garahe. Siya kumusta na siya sang siya ngayong? Nabago ang boses ni Daniel bumaksak sa paw na kalahating bulong. Ang magadaliri ay kumapit sa gilid na kahoy na mesa kaya ang magalumang tabla ay mahina na uminggit. Itinago siya ni Gregorio sa pamangkin niya sa malayong kagubatan na panatak. Na itinatas ang palat ni abogado Miraflores initatago ang mga papel pabalik sa folder. Napansin lang ni Bautista Jr. na wala na ang mga dokumento nung tanggali, sana yon ngayon ay totong bagyo. Si Alejandro Bautista ay nagtatakbo sa paligid na kanyang opisina, tinatanggaw. Ang mga kaben itinas ang kanyang mga koneksyon sa distrito, ngunit huli na siya ipinasako. Ang orihinal sa investigado ng pangrehiyong tanggapan ng tagawsik iniwasan ang mga lokal na pulis na may masasamang layunin ang makinarya ay nagsimula na Daniel. Ang mga opisyal nga lalawigan ay patungo na sa sosogon palakasin ang kalooban. Ang mga bakan na pintuan ay malapit nang mabuksan. Ang oras hanggang sa paglulubok taon ay lumuwang sa walang katapusang matamis na sinulit pinaliksay ni Daniel ang makitid na silit na kaupong si Mano entong sa kanyang higan walang kusa na inilipat ang mga kahoy na rosaryo ikaw Daniel ay. Huwag ngayon na makputon kahoy tahimik na sinabi nga. Matandang bilanggo sinasamahan ang batang lalaki, na mabigat na tingin lalabat ka sa likod ng pintuan huminga muna. Ang iyong baba ang dumang sa impyerno upang may labak ka ikaw ngayon. Ay hindi hukom at hindi tagapayo. Na ikaw ngayon ay matibay na pade para sa kanya naintindihan mo ba ako? Naintindihan ko Mano entong hindi ko malilimutan kailanman. At ang inyong tulong ay hindi ko rin malilimutan. Humayo ka ng payapa. Wala tayong may tatagong anumang bagay. Lumingon si Mano entong sa may yelo na bintana nagpapabatit na tapos na ang palam. Ang paghugos nga itinatanggaw na kandado ay pumuto sa katahimikan ng eksakto sa ikalimang oras na hapon. Ang gwardiya sa gusot na uniform ay tahimik na tumanggo sa labasan. Ang magkoridor ng detention center ay mukhang laberinto ng nagalakpak na pintura at mapuro na mga ilaw ngunit ang bawat hakbang ay nagalapit kay Daniel sa malamig na hangin ng kalayaan ibinalik sa kanya ng duty ang kanyang mga sibilyang gamit. Ang lumang jacket ang malaso nga bibigat na bota ang walang laman na pitaka. Ang mabigat na bakan na pintuan ng checkpoint ay bumukas nang may ingay pinalabas siya sa kausada.
Ang katapusan Nobyembre ay tumama sa mukha niya ang matibay at tuwing lamig. Ang langit sa ibabaw nga pangrehiyong sento ay naklinis mula sa mga ulap binubuksan ang itim na velvet na may matulis at maliwanag na mga bituin huminga ng malalim si Daniel ang hangin ay tila matamis na apoy na. Malinis itinataas niya ang kwelyo ng kanyang jacket, itinago ang kanyang baba mula sa malamig na hangin. Kailangan niyang mabilis na humanap na sakay pabalik sa Sorsogon dun ay nanatiling may sakit na ina dun sa isang lugar sa kagubatan ngang kabundukan ay nagtatago si Kalasa, paradahan malapit sa gusali ngang tanggapan ngang Tagausik ay nagrerumba ang ilang madilim na minibus at mga sasakyan ngang pulisya na may mga numero ngang lalawigan ang magataw sa panlahat na. Damit ay mabilis na naklulan sa mga salon nagbabangga nga. Mabibigat na pinto, ang grupong hukbo ay naghahanda para sa paglalabas. Ang gulong ngang katarungan na pinag-usapan nga abogado ay kumikilala nga mga revolusyon. Handa na zurugin ang bulok na imperyo ni Alejandro. Mabilis na humakbang si Daniel patungo sa labasan nga lungsod sa kalsada. Sa ilalim nga mga talampakan, ay malakas na kumiskit ang pinatigiw na niebe. Nawala. Ang pisika na pagod nagbibigay dansa. Koleksyon at malinaw na pag-unawa sa kanyang layunin wala na siyang mainit at nasamantala pa ring batang lalaki na bumaba sa footstep deep mahigit isang buwan na ang nakarang ang konkretong bilangguan at sakripisyo nga iba ay nag-alis mula sa kanya nga kabatang pagmamatas. Nag-iwan lamang ngang matibay at marunong nakahanda na maging responsabo para sa mga mahan niya. Sa ibang dako zandang kilometro sa mga madilim na kagubatan ang kapalaran nga kanyang nayon ay nag-apoy ang pasaherong tsak na nakakarga nga mga mabibigat na konkretong plato ay nanginginig sa lahat na baka na unayan. Nakaupong si Daniel sa lubos na nyelong kabina ngang lumang. Tsak nakikita kung paano kinukuha nga ilaw. Nga headlight mula sa katotohanan, nga kadiliman, ang walang katapusang, mga hanay, nga nyebe na mga puno. Magahay 100 kilometro mula sa pangrehiyong sento patungo sa nayon ay mabagan na duman, ang hangin sa kabina ay makapan na may murang tabako ngang tahimik na driver at mainit na plastik ngang konton panew ang bukang liwayway ay nabutan. Sila sa papasok sa Sorsogon ang langit sa silangan ay nagliwanak nga malamig na maputlang rosas na ngangako nga malinaw na malamig na araw. Tumalon si Daniel mula sa matas na hakdan malapit sa munisipyo. Ang niebe sa ilalim nga mabibigat na bota ay tuwing at malakas na kumiskit. Sa pangunahing kalye ay nagahari ang hindi pamilya na alindok para sa maagang umaga sa tabi. Dalawang palapak na gawa sa bato na bahay, na direktong sawmiw ay mahinahon na nagrerumbo ang tatlong minibus na pulisa, ang kanilang asu, na magailaw na nakikislap ay mapanghimaksik na nakpipinta sa puting niebe at madilim. Napuno nga mabunong kahoy. Tumigiw si Daniel malapit sa bakod ng kahoy pinanurang ang nangyari bumukas ang mabigat na pintuang kawit dalawang matibay na mananaliksik sa panlahat na damit ay lumabas na hawak sa mga braso si Alejandro Bautista CNI. Tila naging deflated na balon ang kanyang mahana. Damit panglamig ay hindi kapaki-pakinabang na nakatayo. Ang pula na mukha ay naging mabot na kulay nga lupa at ang tingin ay walang kakayahang gumagala sa mga mukha ng mga tao nag-ipon. Kasunod mababang yuko ang ulo at itinatago ang mukha sa kwelyo ang katat na jacket si Miguel ay nakatubiling lumakat. Sa kanyang mga puso ay mahinang kumikislap ang malamig na bakan ngang mga posas. Sa karamihan ngang mga kababayan ay nagahari ang malagaw at mabigat na katahimikan walang nagsumpa. Sa kanila walang naksaya ang mga tao ay simpleng tumingin kung paano bumabaksak ang imperyo sa maraming taon ay sumupsop nga lahat nga katas mula sa kanila. Tumingin si Daniel kay Miguel at hindi naramdaman ang anumang tagumpay o kagalakan ng paghihiganti, sa loob ay nanatiling tumatawid na katahimikan na kailangang mapuno ng buhay at tunay na bagay ang lason. Ngang pot ay nasisira sa sisiplan kung sang ito nakaimbak, lumingon sa ngang likod sa bahay na gawa sa bato at humakbang patungo sa kanyang kalye. Sa loob nga bahay ay nangangamoy ngang pingdamo at mainit na abo ngang pugon hindi pa natutulog si Lola Maria na kaupong siya. Sa tabi ngang mesa sa kusina inilipat sa kanyang mga daliri ang gilit ngang wulen na kumot, ang mukha ngang ina ay tila halos transparent mula sa mahabang hindi pagtulog ang malalim na kulubot ay may matalas na anino sa tabi ngang bibig ang ingay ngang pintuan ng pasukan ay naktayo sa kanya. Humakbang si Daniel sa silid tanggap nakdadala ang amay nga malamig na kahoy at hangin dahan-dahang tumayo ang babay. Sa kanyang mga galaw ay lumitaw ang matinding paingat tulad nga natakot siyang matunaw ngang pangitaing ngayon sa hangin.
Daniel ang kanyang boses ay nahulog sa mahinang banan na bulong hindi siya tumakbo sa kanyang lek hindi naksigaw sa buong kalye lumapit si Lola Maria. Mahinang hinipo ang matigas na tela ng kanyang jacket at pagkatapos ay malawak na krus sa pinakamadilim na anyo nga ikon nga Santo Niño sa sulok. Ang panalangin nga ina ay mabot kahit sa ilalim na karagatan maingat na kinuha ni Daniel ang kanyang tiong at pinagtrabahuhang magakamay sa kanyang sarili at pinindot ang mga ito sa kanyang mga labi ang balat nga ina ay nangangamoy ng tinapay at lumang sabon. Lahat ay magiging mayos na inahahanda. Tayo nga bahay para sa taklamik ngunit muna ay kailangan kong lumayo sandali. Naunawang tumanggo si Lola Maria sa kanyang kupas na mga mata ay nagliwanag ang malalim maraming naranasan na karunungan. Humayo ka anak ang ating mahabak na batang baba ay nagtatago sa malayong kuta sa pamangkin ni Gregorio humayo ka siya. Ngayon ay mas kailangan ngang salitang tao kaysa sa tinapay. Ang yang patungo sa lumang kagubatang na kuta ay kumuha nga halos ba na oras nga paglalakat sa malalim na niebe naklakat si Daniel sa makitit halos hindi ka pangsine pangsinglandas lumubok ng mas mataas kaysa sa tuhod ang pisika na. Pasusumikap ay nagpapalipas ng dugo inaalis ang mga natitirang kahalumikmigan nga bilangwang ang kagubatan ay. Nakatayo ng marangya tahimik na kabalot na makapanalayo ng kinakagaw na niebe. Mula sa mababang brick na simenea nga malit na kahoy na kubo, ay umapoy ang aso na usok ang amoy na kahoy na kawayan ay mahinahon na kumakalat sa ibabaw ang larangan. Lumabas si Daniel sa gilid na kagubatan at natumbok sa tabi nga matandang itim na mula sa oras na balon ay nakatayo si Kala nakadamit siya sa magaspang na balat na tupa na jacket na galing sa balikat na iba ang mga hem nito ay humihila sa niebe ang mga manggas ay kakatuan na nakatiklop sinisikap nga. Batang babae, nabuhatin ang mabigat at nagayelong baude. Nang tubig isinasandaan ang lahat ng kanyang marupok na timbang sa lumunggay ngay na rolyo nga. Balon ang kadena ay malakas na kumiskis humahalaw sa kahoy na sinap. Lumapit sa nangganap na walang tunog ang kanyang malaki at matibay na mga palat ay nanao sa nagayelong baka na hawakan nga rolyo. Ang balong ng tuwik sa ibabaw nga kanyang manipis na mumula-mula sa lamig na mga daliri ang metan ay. Nakakasunok nga lamig sa pamamagitan, nga nitet na mitens ng inik. Si Kala at mabilis na lumingon. Sa kanyang malalaking aso na mga mata ay umapaw ang primitive na takot nga isang inasaw na hayop na agad na pinalitan nga kawalan nga tiwala at pagkatapos ay isang mahina at halos hindi napapansin na kislap nga pag-asa. Inilabas niya ang rolyo o itinago ang maginaw na magakamay sa malalim na magabunsa. Jacket hayaan mo na mahirap para sa iyo ang magdala. Nagsalita si Daniel sa pangtay at mababang boses. Madali niyang inihuli ang rolyo hinawakan ang mabigat na baude at inilagay ito sa niebe na kahoy na sruk. Ang tubig ay nakbuhos sa gilid agad na nagyayelo sa lamit bilang mga buti na salamin. Tumingin sa kanya si Kala nang hindi kumikisap ang kanyang dibdib ay madalas na bumabangon sa ilalim nga mabigat na balat nga tupa pinakawalan isa na lang sa kanyang mga labi ang bumulong kinuhangang hangin ang salitang ito at natunaw sa katahimikan ng kagubatan. Daniel hindi siya nagsalita nga mahabang matayok na mga salita nga pasasalamat hindi nagulit ang mga nakarang sa mga loop o nakasala para sa kanyang pagkabulak ang magasalita. Ngayon ay kalabisan. Mura Carla bumili, ako ang bagong palakol. Hawak ni Daniel ang balde. Sa nagyaelong, hawakan, ang tubig ay mabigat na gumalaw. Magtatatat, ako ang kahoy mismo, at magdadala ng tubig. Araw-araw upang hindi ka na kailanman makangat pangungma. Mabibigat. Agad na naunawan ni Kala ang kanyang subtext. Sa simpleng pang-araw-araw na panggako na ito ay nakatago ang malalim na naisakripisyong pagpapatawag na lalaki. Ito ay nagtatago na kahandang na manggako nga responsibilidad para sa kanyang nasira na buhay maging ang mismo matibay na. Pade na pinag-usapan ng matandang bilanggo na si Mano entong ang mga labi ni Kala ay nanginik sa magangat. Halos hindi napapansin ng ngiti na nakalis sa kanyang mukha ng selyo ng walang katapusang pagkabalisa. Halina sa kubo Daniel ang takure sa pugon ay malamang ay kumukulo na at mayroon kaming magandang pag-asawa na may dahon ngang bebe na naklakat sila patungo sa pilas na nagsunod-sunod huminto ang hangin pinayagan ang mahinang sikat ngang. Araw na duman sa makapan na maga korona nga magapuno nga kahoy.
Nung gabi ring iyon ay nagtataktat si Daniel na kahoy sa bakuran na kanilang bahay ang pantay-pantay at mabigat na mga hampas nga palakon ay kumakalat sa ibabaw nga tahimik na sosogon. Ang nagyayelong kahoy ay malakas na nakakalat sa magapangtay na piraso, ang amoy ngang sariwang kahoy ay nagahalo sa amoy nga usok nga pugon sa loob nga bahay ay naliwanak ang mainit at malambot na ilaw nga dilaw na lampara. Doon si Lola Maria ay nalalagay nga mainit na sabaw. Sa malalim na mga mangkok at si Kala ay maingat na nakputon nga sariwang tinapay. Maingat na initipon sa palat ang bawat mumo. Isinugbit ni Daniel ang talim ngang palako sa malaking tuot at pinunas ang basa niyang no. Ang buhay ay hindi parang damuhan na tatawirin lamang sabi ngang lumang kasabihan ngang magataw. Ang buhay ay hindi nakpipinta ngang dalawang kulay masyadong. Maraming kalahating tono at nakatagong kahulugan dito ang tunay na lakas ng tao tulad nga naintindihan niya, na ngayon ay wala sa mabibigat na kamao at wala sa kakayahang malakas na huminggi nga katarungan sa liwasan. Ang tunay na lakas ay nasusukat nga kakayahang patawarin ang mga natalisod. Ang lakas ay nasa dakilang pasensya sa kakayahang mapanatiling malinis ang sariling kaluluwa kapag ang mundo sa paligid ay nalulunod. Sa putik nga pandaraya, itinayo nga mga bautista ang kanilang huwat na kasaganaan sa mga luha nga iba at ang kanilang bulok na pundasyon ay hindi nakatagal sa unang seryosong pagsubok na katotohanan. Tumingin si Daniel sa liwanak na bintana ng kanilang bahay. Magsisimula na silang muli ng kanilang buhay sa malinis na tunaw na lupa. Ang pagpapatawat ay nalilinis na karaang sa mga loob ng mas mahusay kaysa sa pinakadalisay na tubig nga bukan. Sa harap nila ay isang matagal na tag-ulan ngunit ang lamig ay hindi na natatakutan niya dahil sa bahay ngayon ay naninirahan ang tunay at walang kupas na apoy.